maging malaya si Yawi na Oo. umikot sa mapa. At tignan natin kung yun na nga pa ang mangyayari para sa TNC Pro Team. It's do or die para dito sa TNC Pro Team. Tignan natin kung makabawi sila. Punta na tayo sa ating casters. Match point para sa Team Falcons. Isang game win na lang ang kanilang inaantay to secure their spot on to the next round habang ang TNC still finding that game win to extend this series. Grabe no, nakakamangha talaga yung talino at galing ng ating mga coaches. Medyo nakakabaliw yung second phase ng picks and bans natin. But still ay nauwi na tayo sa ganitong sitwasyon na lumabas na ang Fred rin. At yung Masha. Masha. Okay. Last time natin nakita yung Chip and Masha combo, hawak pa ng Onyx Philippines. Pero utility jungler din naman yung hawak nila noon. I think King Kong was on an X-board. And this time around, yung laban na yun, Onyx versus Omega. But for TNC, and I think planado na to, no, na mag-Fred rin sila, knowing na hindi sila nag-first phase ng jungle. You don't usually do that in this current meta. So parang alam na nila na yung Lucas tsaka Fred rin matchup ay mangyayari. Ang naging tago na lang siguro ng TNC is may hidden na strategy sila with the Masha pickup. Pero ang ganda ng sagot kasi ng Team Falcons eh. Actually, hindi pa nga nila nakikita yung yung Masha. Nung lumabas yung Paramis, parang medyo nagdalawang isip. Yung TNC, tutuloy ba natin to? Trimar, magmamasha ka pa rin ba? Pero wala na, nakapag-commit na sila. So I think medyo na-trap dito in a sense yung TNC. Even though this is a strategy, ang dilemma nila ngayon is kailangan nila makatawid ng late game. Kasi nga touch move eh. Diba nakita natin here for Team Falcons, si move naman nila is actually regain speed pagdating nga sa mga initiation or pag-disengage ng alan din. Binanggit nga nila, Chantel, yung high-loss pick din dito is somewhat gusto talaga dito mabilisan, apura para sa Team Falcons. Yeah. Pang-amplify ng team fight. And for Team Falcons, early game timing is very, very big for Ayun them. pa. Early to mid game. And yun yung malukot for TNC nun. Yung tawid mo ng late game, ang actual conversion nun is dapat galing ka ng early game na ikaw yung lamang. Yeah, and nabanggit din yan earlier sa ating Infinix Team to Victory. Pero ngayon, ito na nga lang din ang kanilang magiging skirmish. Okay, sino Clash ba agad. magiging lamang dito? Ngayon, binalibag na agad. Win and flash combo, dalawa ang nakuha ni Kyle TNC. Kasama pa yung jungler from TNC Pro Team. Sabay kuha ng pagong, mabilisan lang. Rekta kagad ng Falcons. Flash combo din yung nakuha niya. Expect mo talaga na malulugi yung TNC for the first 3 objectives. Yung first 3 turtles, napakahirap niyan labanan for TNC considering na overwhelming yung damage output dito ni Kyle TNC. May save pa ng Netherrealm. And nakita natin no, na may pagkakataon na ang TNC na i-atras muna yung laban. Kaya lang kasi nakasugod na eh. All out na si Saida doon. At wala rin naman siyang way or walang magliligtas sa kanya doon. Like for example, meron ka mga Matilda pero wala kasi dito sa punto na ito. Ngayon, Falcons ay may hawak na 1,000 kalamangan at si Kyle TC ang masaya dito kasi nakadalawang kill to eh. Nag-e-enjoy siya dun eh. Especially na pumabor sa kanilang ganong kanto na mga pagpasok, di ba? Now for TNC, dahil nga nandito na, nakuha na nga nila yung Masha onto the XP. Ano yung pwede nilang counterpart naman dito sa touch move na ginawa sa kanilang Team Falcons? I'd say look for trades. Maybe find a creative angle for the shortcut. Pero ang dilemma kasi nila dito, kailangan yung angulo na maharap nila wala si Pew. Kasi kapag nandun yung Netherrealm, nandun yung Paramis, there's no real way for TNC to actually engage on a target. Meron silang crowd control, meron silang poke damage, meron silang explosive damage mula sa Masha. Pero pag tinignan mo yung koponan ng Team Falcons, all 5 members are ready to fight. Lalo pat amplified pa sila, hindi lang nung Netherrealm eh. Kahit nga si Ogwen damay mo na may revitalize. Oh, yun lang, okay. Yan yung creative angle. Okay, Na pwede nating magamit for TNC. Sakto din, no? 3 more TZ present onto that kill onto Flap TZ. Oh, tsaka wala yung dalawa. Wala si Pidgeot kasi Ogwen. Ayun. Very clear. Na-reach agad yung mga conditions, kumbaga, Oo. para makakuha sila ng somewhat pang disengage or sabi natin pang engage dito sa Falcons. Parang ano yan, parang shampoo. Very clear. No? Very clear. Ito yung checklist. Wala yung Paramis, wala yung Hylos. Oh. Pwede nga, clear din nga sa kanila dito. Ilaban na kagad with a shortcut. Kahit isip mamamatay, nakabawi rin si Zaida doon. Mabibitin si Ogwen. At makakatakas mo siya. Flap TZ, few as well nandito na. Available din yung kanyang Netherrealm. Pero hindi na maiko-commit yun dahil nga naman aatras na si Ogwen. Pagong ay available na. Yeah. Yung checklist, again,
ng TNC ay unti-unti nila na-checkan. Dalawang skirmishes na wala dito yung Paramis. Now, neutral objective for Team Falcons. For sure dito magpapakita si Few. So for TNC, they could probably just dodge this turtle, look for, you know, a cross-map play. But for Team Falcons, ito ang opportunity nila para lalo pang maramdaman ng TNC yung kalamangan nila sa teamfight. Yeah, and ngayon for Team Falcons, nagkakaroon nga sila ng nakikita natin, pick-offs on their side. And for TNC, katulad nga sinabi mo, pwede naman sila mag-dodge out muna dito sa mangyayaring Ayan na. turtle nga na masasecure freely ng Team Falcons. Ayan na, yung trade sa baba. No, tagumpay ang trade. Buti na lang nabitinan doon sa minion. Pero tama ka, Midnight eh. Yun ata ang inilalaban dito ng CNC. Oo, medyo na 10 bits lang sa may bottom lane. Maganda sana kung nakapagsak na lane torre na yun. And ngayon, makaka-respond ang Team Falcons. This is essentially good for TNC. Yun nga lang, kailangan nilang ibigay kung ano man yung gustong kunin dito ng Team Falcons. Pero masaya sila kasi nakakapag-farm si Benny, nakakapag-farm si Tree Martizi, and hindi sila nasi-steamroll ng Team Falcons. Yeah, at hanggat maaari din nakikita natin, nakakakuha pa rin naman somehow ng conditions nga dito ang TNC para hindi tuluyan na malunod nga sa gustong i-achieve na mabilisan dito ng Team Falcons. At kung mabilisan lang din naman ng eksena, may mabilis din naman pang call dito kasi si Yawi. Pero what's happening is somehow sobrang ingat ni Super Marco. Hindi siya basta-basta umabante hanggat walang mga kasamang tumitingin sa mga bush. Grabe Ayun na, tinan mo, ginamit yung Glorious Pathway. Pero tatawagin na ni Yawi ang tropa. Ito na, naglilipara na ang Phoenix Army at ang Falcons. Kahit hindi sila kuha ng kill, dalawa kagad na napatumba dito ng Team Falcons. Ngayon si Saidata magiging next. Bumababad lang sila dito. Grabe yung sub-sub na ginagawa ng Falcons dito. At pwede pang basagin yung torre sa baba. Okay, Nis. Yung mukha nung team fight na yun, kita lang nila kasi yung Harit tsaka yung yung Hylos eh. Yeah. Kaso ang problema, nagpakita si Pew. Nandun na pala Nagpakita si Kyle TZ. At yun yung perfect example nga na sinasabi natin. Kahit gaano kaganda yung maging shortcut dito ni Yawi, sang Netherrealm, pwede Oo. sila mabaliktad. Dalawa na naman, di ba? Basically, bawal to team fight ngayon. Bawal. For TNC. Kasi alam mo, kung ikaw yung Team Falcons, kapag walang nangyayari sa mapa, let's just say na nakakaturo sila ng torre, parang nakakaharap ng trade yung TNC, every single item pickup ng Masha nakakatakot eh. Pero with that kind of setup na TNC mismo nag-force ng team fight and then they lose it, masayang-masaya yung Team Falcons kasi hindi lang sila sa nakakakulang objective, tumitigil yung laro ng TNC. At ngayon, yun yung pumapabor kasi doon nag-i-start lalo yung advantage for Team Falcons. Katulad ng pag-start nila dito sa Pagok, sinisimulan, medyo lumalapit sila sa Brazil. Yawi sa likod. Doon sila nagamit na rin. Shortcut ay nabitawan ng Netherrealm. Nakapinagsagot! Pero si Gal pa rin magtatagumpay doon sa turtle ngayon. Delikado ata dito ang CNC. Ilalaban ba nila? Naku, dalawa kagad na napatumba. Next pa sila si dito. Nagamit yung Shockwave Blast. Pero layo na rin muna ang Falcons. Masayang-masaya sila sa nakuha nila. Grabe itong mindset ng TNC ha. Try and try until you die. Okay lang, mag-ano naman eh. Nagra-rise up naman daw eh, Oo, ang Phoenix. Kaso ang problema kasi kahit sa pag-try nila na pag-try, advantage for Team Falcons kasi dagdag sila sa bilang na dadagdagan yung numbers ng Falcons. To be fair, kung binilang nila ng maayos yung cooldown ng Netherrealm, muntik na eh. Umabot lang yung ulti ni Few. Siguro 1 second too late yung shortcut dito ni Yawi. Yawi. If it was 2 to 3 seconds earlier, tapos napatay kagad nila si Few, walang Netherrealm Okay sana na eh. yung Team Falcons. Yeah. So yun yung alternative kumbaga na condition. Kung hindi kayo makakuha ng pick-off nang wala si Few, target Few first. Oo. Or force the Netherrealm. Tapos Yeah. accept the loss. Oh. Look for trades. Yeah, and actually, pwede nga nilang gawin yan, di ba? Kaso, for TNC ngayon, medyo nararattle din sila. Medyo nagkakagulo sila dito, Burrito. Okay. Tsaka feeling ko no, yung kulang doon sa range na pokes no, nang babasag doon sa Netherrealm or magpo-force ng Netherrealm dito ni Few ang malaki talaga sa kakulangan dito sa TNC. Pero ang kailangan na lang nila antayin dito, siguro si Tree Martizi. Kasi, wait lang, Marco. mga nata. Ito, Marco. Thunderclap. Kasabi mo Naka-ready lang. ata ang Thunderclap. Hindi nila kita yung Oh! Ayan na, binaw na yung Thunderclap. Pero sabi ni Hogan, sige na, i-ready na natin na force yung Netherrealm. Ito yung sinasabi ko. Forced ang Netherrealm, pero ito na si Ayan Yawi. na, pwede na sila magtawag. lumaban dito. Tinawag na ang tropa, Super Mac ay nakauwi rin. Few ay mamamatay. Sakto na yung timing. Hogan ngayon ay lalayo din. Grabe, naging palitan. Lahat ng sinabi ni Midnight, nagkakatotoo. Nagkakatotoo, Nangyayari, Midnight. Yan ang checklist. Force the Netherrealm. Ang ganda nung posisyon na tinik ni Tree Martizi. Walang nag-check push sa Team Falcons. And honestly, that's a big mistake. Kumbaga dapat kiniklear ng Team Falcons dito yung mga bushes na dinadaanan ni Super Marco. Took 2 Thunderclaps. Maganda ginawa ni Super Marco no, na hindi niya hinit
yung Masha para hindi umabot yung pangatlong Thundercraft. Oo. Kaso, ang anong problema na bigla sila, ginamit nila parehas yung Revitalize, yung Netherrealm. Oops, pero ngayon naglatag ng Curse Pathway ang Oh. Fuse Summon Force. Ayan na, sa susubin natin dito ng Team Falcons. Atras muna si Yawi, ang baba ng buhay ni Zaida. At malaya ata yung pagong ay Lord Dander para Trimar, dito Trimar, sa Falcons. Pero ito na si Trimar. Si Pio, mag-iipon nila. Alam nila na wala pa Netherrealm. At magra-rundown ata dito ang TNC Pro Team. Ang baba ng buhay, Ogwen as well, ay kailangan din lumayo. Kahit easy. Ibibigay pa Okay. nila dito. Nilaban na lang. Napatay si Kyle. Save a win. Flap TZ. Apat para sa isa. TNC ngayon finally getting the groove. Oh, Team Falcons, you're up against a Masha. Diba? Even though nakakuha sila ng Lord, Yeah. TNC, they now have the capacity to scale this game towards the point na delikadong hindi alam ng Team Falcons kung nasaan si Trimar. Timing is everything. Yung countdown, yun talaga yung isa sa pinaka-importante. Without the Netherrealm, sobrang vulnerable kanina ni Few. Nabigyan doon yung mga members ng Team Falcons. And now, they have an advantage na kahit paano makahinga. Pero ngayon, nandyan agad eh. May Lord din na nakuha ang Team Falcons, pero mabilis na matutunaw to ng TNC. Yeah, tsaka magandang benchmark to for TNC kasi ngayon, alam mo na may nagbibilang ng ultimate cooldown ni Pew. May nagko-call niyan, may nagtatype dyan sa in-game chat kung kailan lalabas yung ultimate or yung Netherrealm mula doon sa Paramis. So TNC, napakaganda lagi ng mga timing nila. Simula doon sa blunder sa Turtle Pit kanina, hindi na naulit na lalaban sila na may Netherrealm. But this time, they have to force it again. Rinse and repeat, step 1, hanapin si Pew, force the Netherrealm, either accept the loss or look for a creative angle na kung saan hindi magsasabay-sabay yung mga utility skills ng Team Falcons. Alam mo, nakakatakot dito. Yung ticking time bomb, hawak-hawak ng TNC. Again, 3 na item yan, ha? Heptasis na yan, tapos nakamali. Isa na lang kailangan yan. Isa na lang, BOD na lang ata kailangan yan. BOD na lang, bombastic, thunderclap ang Lalarga aabutin ng na Team yan. Falcons. Magiging motivational. Naalala ko tuloy si Kuya Red dun eh. Ayan. Mga motivational Rekta. lang. Babiyahin na dito, patungo sa tagumpay TNC if ever man. Pero ngayon, para sa Team Falcons, still Yun, split getting a push. turret. Pero sa top lane, tinangkit na nga na si Trimar TZ. Split push ang sagot. Alam mo yung malungkot dyan, pre? Walang kaya mag-match. Kasi kapag nagpakita dyan yung Team Falcons, kahit yung badang kaya ng patayin ni Trimar TZ, hindi na rin sapat yung shield, hindi sapat yung crowd control immunity kasi may CC immunity rin naman si Masha kapag natatanggal yung kanyang mga HP bar. And also yung reset nung Thunderclap. Walang pwedeng humarap. Technically yung siguro, yung Lucas, pero kailangan niya exhaust yung Beast Form. And even Team Falcons, hindi sila ganun kasigurado na kukomit ba natin lahat sa Masha? Oo. Diba? Kasi pwede anytime may dumating nga speed from Yawi here. Pero kita mo, diba? Kahit makita man nila, just to give information na meron nag-split Eh no, push. kailangan kompleto yung Team Falcons. To summarize, dead lane yan. Basically, kung nasan si Trimar TZ, kung nasan yung bahay ng Masha, lahat ng tao sa Team Falcons pupunta lang dyan sa lane yan para i-clear. Just so ma-protect din nila si Naku, Super Marco. yan na naman wala nag-check ha. Wala. Naku, importante ito para sa Team Falcons. Okay. Out. Slow push. Muna si Trimar TZ at grabe tagumpay ang slow siya gagawin niya sa baba. Tsaka nakita na somehow close call yung mga ganon. Kasi pwede sila i-call for TZ. But still, importance ng vision nga yung sinabi natin dito na kailangan punanan ng Team Falcons. At ngayon, vision of the Lord ang titignan natin. Yeah. Mukhang isasayaw to nila. Lancy doing a great job na nakikita niyo sila Flap TZ. Malaking question mark to ha. How does Falcons take this team fight? Kasi hindi pwedeng slow lang kasi iso-slow push nung Masha yung top lane. Kapag hindi pa rin nagamit ng Team Falcons, pwedeng ituloy na Team Easy. And ang nakakatout kasi rito, nandyan yung Masha sa Lord. May Ayun na, portal mula kay Yawi. Sa likod na atake! Okay, bibitaw na nga yung ultimate pero nanakap ng Lord! Karoblema naman din nakakita si KTC. Lapag ni Super Marco yung kanyang Diamond Force. Mamamatay si Zaida. Dalawang nato ba para sa TNC ngayon. Team Falcons sa laban ba? 3-1. Hinabol nila. Wala na! Yung Isa sunod. na lang ditira sa kanya pero sa Cutie. Ang hahabulin natin lang si binababalan ng kanyang mga lanterns. Alam nila na nagtatago lang si Nakita! Trimar dyan. Natakbo ni Ruben. At anong makakatakas ba? Sa Marco! ng katotohanan. Few ang bibitaw. Grabe! Kamuntikan pa si Marco. Ikan pa. Kamuntikan pa. Tek naman damay pa sa hukay. Damay-damay na to. But still, with TNC, sabihin man natin natanggalan sila ng 3. Pero grabe din yung naging chase down nila starting from Yawi dun sa pinakalikod. Again, no, Team Falcons na-realize nila, ito yung problema, hindi pwedeng mabagal tong Lord ito. Nag-commit kaagad sila patayin si Zaida. Kaso sa sobrang kunat dito ni Zaida, na-outlive niya yung engage ng Team Falcons and naiwan si Kyle TZ sa likod. Imagine mo, naka-unleash na beast na si Kyle TZ. Napakakunat niyan kapag naka-beast form. 2 Thunderclap lang mula kay Trimar, patay siya.
Ibang klase yung damage. Oh, wait lang. Ibang klase din yung sasagot dito ni Team Falcons. Nagamit na gamit ultimate. Andun yung mga balibag mula dito kay Kyle. Easy si Benny Guter magiging target. Hindi na naabutan. Ngayon nandun din yung Fist Crack and Fist Break. balikan Super nila. Marco yung nakadalawa. Benny with the double. Tatlo sa Ito tatlo. na ang pagbawi ng Phoenix Army. Nakatatlo na ang bagyo. Atrasan muna ang Team Falcons. May kasama silang Lord dito at may mga minions pa. Ang tanong ay sasapat ba yung kanilang wave? Pero hindi na rin magmamaasim ang TNC kasi mid and bottom na magiging puntirya nila. Aabot na. Boy pa naman si Pew. Boy pa. And again, no, for TNC, nasa punto na sila ng game. Ito na itsura ng game nila. Kaya na nilang i-survive yung initial Netherrealm Oo. ni View. Si Trimar na yung ginagawang alay. Yeah. As long as walang pang-abot dito kay Benny QT, dahil naka-flicker din naman yung Granger, technically si Super Marco lang yung pwedeng pumatay kay Benny QT. So kahit hindi ganun kataas or hindi ganun kasakit yung damage output ng TNC in comparison to Team Falcons, na-outlast nila yung team fight. Kasi kapag wala ng Zaman Force, yung bala ng Benny at this point, hindi naman na masyado nauubusan eh. Yung Death Sonata, oo, pero yung Rhapsody, at this point, ang taas na nung stacks. Tsaka problema nung rin Granger. din ng Team Falcons dito, human shield, oh. Pero masakit yung human shield na Masha na to, ha? Oo. Mag-BOD pa, naka-double Legion Sword na sila dito, Burrito Ayan na, Midnight. available na oh. So ngayon, mas lalo, ngayon, mamomroblema ng Team Falcons na survive in Netherrealm. What's next? Kasi nalilikuran pa sila. Oo, alam mo si Trimar TZ dito, ang trato ng Team Falcons dyan, si Hitan na yan. Basta madikitan ka, parehas kayong mamamatay. Damay na eh. Oh, damay-damay yan. Yeah. And ngayon, yung effect na yon nakikita natin sobrang laki. Kasi kung kanina, on the lead lang lagi yung Team Falcons now. Kahit pa paano, nakapantay, nakakalabas na sila. Even the lanes right now, controlled by TNC. Yeah, 10 seconds. Lord is gonna spawn. Kailangan pang ayusin ng Team Falcons yung kanilang top lane. Okay. Pero, naka-preset na to for TNC. Yung chip ay nakapwesto rin. Just in case, no, na mag-5-man dito yung Team Falcons, kayang-kayang dalin ni Yawi dito yung ibang members ng TNC. Covered lahat ng macro area Yeah. for the Phoenix. At yun yung advantage talaga with the Jushin as well. Nakikita natin lahat ng pwedeng i-check, lahat ng pwedeng daraanan ng ilaw, tinitignan talaga nila. Ngayon, Ayan na. Falcons, nirarush yung Lord dito, Yawi, Burrito. Yawi. Kung sila gagamitin Sa likod dito, na naman. Yawi, likod ang magiging puntirya si Saida Easy at ang again. magiging target na gamit ni Netherrealm. Kasi pa rin doon sa pagong ay Lord Rather, pero Super Marco ay nakapatay. Zaida, delikado ata ang kanyang buhay. Pokes na lang ay Oh my bibitaw. goodness. Trimar TZ. Trimar! Nakawala si Trimar, pero papatay siya dito ni Kyle. Tamang dash lang. Lancy dito ay habol din. Nagamit yung Netherrealm, ay yung ultimate mula dito kay Ogwen. At makakaligtas ang Falcons. Sobrang dugo nung bakbakan dun, Midnight. Yeah, natutunan ng Team Falcons yung kanilang lesson. Wag na wag niyong hihiwalayan si Kyle TZ. Few stuck to the Lucas for the Netherrealm. So hindi magamit ni Trimar TZ yung kanyang ibang thunderclap para mapatay dito yung Lucas. And that meant Kyle TZ being alive for the retribution timing for the Lord. Pero alam mo, pag kami mga pa kanina, ang sarap sana ituloy ng top lane split push. Oo nga eh. Diba kanina parang deja vu, pero certain positions make huge adjustments sa pwede nga na maging conclusion dun sa Yeah. Lord Dance na yan. Ayan o, pagpasok nila, may Netherrealm. So nag-alangan si Trimar TZ. Pagkapasok niya, nandun pa rin yung Netherrealm. Ginamit niya yung Thunderclap, pero patay na yung Lord. And late na rin dito yung entry ng TNC. So Team Falcons, kahit pa paano, may remedy sila doon sa ginagawang onslaught ng TNC. Yeah, it's the in-game adjustment talaga for Team Falcons na somehow hindi nakapagpalugi sa kanila doon. Oo, at ngayon ay diretso na ang Team Falcons dito sa may bandang gitna. Mababasag na ng maigi itong Torres sa middle. Yeah. Mabagal yung Lord dun sa taas So yun, sa may bandang baba. Trabaho lang. Andyan na naman si Trimar TZ. Slow pushing on the bottom side. Kita nila lahat. At Team Falcons ngayon, dito na muna sila sa may bandang baba. Lima, alam nila na lima. Nakabang lang dun si Dreamer sa taas. Pag ito na delay Okay, tuloy-tuloy, nakabasag ng may cert dito. Ang Team Falcons, but still, Falcons? kailangan nila mag-react. Okay. Okay. React na sila, magre-react na sila dito. At hindi na rin pipilit dito si Trimar. Nako, available na. Lock item, ladies and gentlemen, Yan para na. kay Trimar TZ. Great Dragon Spear ba yan? Ano ba yan? Tama. Tama. Oh, Yeah. Great Dragon Spear. Yung last item niya dito. And with that, nakita naman natin for Team Falcons, nakapantay man sila onto the third destroy, pero hindi nila mapantayan yung speed na meron si Masha. Oo, napakadaya. Alam mo, ito yung ito yung mga heroes na nagbibigay talaga ng macro problem eh. Pinakaunang version niyan yung yung Moskov eh. Tapos ang masakit dito, Masha tapos chip. Kumbaga, kahit anong gawin mo, panalo sa crossman play
ang TNC unless mahanapan talaga ng butas dito ng pwesto si Dreamers TZ from Team Falcons. Pero so far, maganda yung kanyang coverage sa mapa. Alam niya kapag hindi siya pwede magpakita, nag-stay siya sa mga side bushes. Yeah. Pero to Team Falcons, very decisive na. Okay. Kailangan na nilang Seal. sagutin dito streamer. Kaso, yun lang! Yun Nandiyan si Yawi pwede magtawag. Ubusin ata nila yung Thunderclap na stock. Pero Nakaligtas lumaban pa. na ang TNC ng Phoenix Army. Netherrealm! Nagamit na rin Netherrealm. Atras muna si Dream RTC dito. Ilang mag-Summer Force. Calditio. At anong kakayanin ba ng TNC Pro Team na may magsabayan? Binabasag nila yung portal. Oh, Pero si Dreamer! Dreamer, nagwawala ang Super Backpack as well. At dito ang bagyo with the double. Kasama pa nga ni Dreamer with the triple. Wipeout ang ibibitaw ng TNC. Inubos nila dito ang Green Falcons at ngayon si View na lang matitira That's it. para dumepensa. And the ball na nga yata ito para sa TNG Pro Team. That's it! Ang taas ng death timer, si Few na lang ang natitira. At ang TNC Pro Team, pipilitin muna ni Few, pero hindi magpapapigil ang TNC Pro Team. Naubos pa ang mga minions? Wala. Ubus ata ang mga May- minions. Meron pa, may Pwede. katapon pang natitira. And we have a game number 5. Tuloy ang biyahe sa tagumpay!